Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre. Ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Napalingon ng dalawa kay Axel na para bang gustong itanong kung kaya niya. Oo, malaki din ang pangangatawan ni Axel, ngunit ang dating nito ay pangmayaman at nararapat lamang sa office. Hindi na nakapagpigil si Mang Lito. Seryoso ka ba, Axel? Kami na lang ni Ramil, sabi ni Mang Lito. Nope, Tito, I can do it, sabing seryoso ni Axel. Sige iho, dalawa lang yung palakol natin. Kayo muna ni Ramil ang gumamit. Kung pagod ng isa sa inyo, ako naman ang gagawa, sabi ni Mang Lito. Sa likod bahay, malapit sa kusina nakatambak ang malalaking troso na kailangan nilang sibakin. Inilabas ni Mang Lito ang dalawang lumang palakol na matagal nang ginagamit. O Ramil, Axel, ito lang dalawa nating palakol. Mag-iingat kayo ha, paalala ni Mang Lito. Nakangiti si Ramil, kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang pangangatawan. Siya ang inaasahang magaling sa ganitong uri ng trabaho. Sige po Tito Lito, salamat po, sagot ni Ramil at kinuha ang isang palakol. Lumingon si Ramil kay Axel na walang bakas ng pawis o dumi sa katawan at nakasuot pa rin ng malinis na t-shirt. Sige Axel, ikaw muna ang mauna, sabi ni Ramil may bahid na pagsubok sa boses. Tingnan ni Axel ang troso. Hindi siya nagsalita, kinuha lang niya ang palakol at umpisang magtrabaho. Unang hataw, walang tunog ng pagkalas ng troso. Sa halip narinig lang ang matalas na paggupit ng palakol sa gitna ng kahoy. Nagulat si Mang Lito, hindi niya inaasahan ang lakas at higit sa lahat ang paraan ni Axel. Kitang-kita niyang alam nito ang ginagawa. Axel anak, alam mo ang ginagawa mo ha? Gulat na sabi ni Mang Lito. Walang sagot si Axel. Hataw ulit. Sa pangalawang hataw, tuluyang nabiyak ang troso sa dalawa. Malinis ito at diretso ang hiwa. Nawala ang ngiti ni Ramil. Mabilis siyang nag-umpisang magsibak. Hataw ng hataw si Ramil gamit ang purong lakas at bilis. Hindi nagpahuli si Axel. Ang dalawa ay tila nagpapaligsahan na, hindi nagsasalita ngunit naglalabanan sa bilis at galing. Si Axel ay kalmado ang hininga. Ang kanyang galaw ay matibay, tila nagmumula sa isang sanay na katawan. Bawat hataw ay saktong-sakto nagpapamalas ng disiplina at focus na tila nag-eehersisyo. Si Ramil naman ay gumagamit ng likas na puwersa at liksig. Mabilis siyang mapawisan ngunit ang bilis niya ay halos doble kay Axel. Ang init ng labanan ay hindi lang nagmula sa araw, ito ay galing sa tahimik na selos at pagpapatunay na ipinapakita ni Axel at Ramil. Tila alam ng dalawa na may gusto silang patunayan sa iisang tao. Sa gitna ng paligsahan sa pagsisibak kung saan nagtatagis ang galaw ni na Axel at Ramil, biglang dumating si Aling Celia at si Liam mula sa loob ng bahay. Nagulat ang mag-ina nang makita si Ramil doon. Ramil, nandito ka na pala, sigaw ni Aling Celia, may bakas ng tuwa. Ngunit agad siyang napahinto nang makita si Axel. Mas lalong nagulat si Liam, hindi lang dahil sa nakita niya si Ramil na bumisita, kundi dahil nakita niya ang kanyang amo na seryosong nagsisibak ng kahoy, pawisan at may dumi sa gilid ng noo. Nang makita ni Ramil sina Aling Celia at Liam, agad siyang huminto, ibinaba ang palakol at nagmamadaling lumapit. Tita Celia, kumusta po? Masayang bati ni Ramil at nagmano sa ina ni Liam. Tumingin si Ramil kay Liam at ang ngiti niya ay lalong lumawak. Liam, namiss kita. Wala nang tanong-tanong pa, niyakap ni Ramil si Liam ng mahigpit na tila matagal na silang hindi nagkita. Hindi naman nag-atubili si Liam na gumanti ng yakap. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkamustahan, humiwalay si Ramil. Mabilis niyang kinuha ang towel na nakasabit sa leeg. Liam,
Pasensya ka na, pinagpapawisan ako ng husto, sabi ni Ramil habang tumatawa. Pwede bang pakipunas muna sa likod ko? Hindi ko kasi abot eh. Namiss ko na ang pagpupunas mo sa akin. Nagulat si Liam sa biglang pakiusap ni Ramil. Ngunit dahil sa natural na itong ginagawa dati ni Liam at alam naman ng mga bagulang niya, kinuha niya ang towel. Si Axel ay napahinto. Nanigas siya sa kinatatayuan, hawak pa rin ang palakol. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi dahil sa init o pagod kundi dahil sa matinding inis na nakikita. Nakatingin lang si Axel habang dahan-dahang pinupunasan ni Liam ang likod ni Ramil. Hindi nagpatalo si Axel. Bigla siyang kumilos. Binitiwan niya ang palakol at mabilis niyang hinubad ang kanyang t-shirt. Nakita ang magandang hubog ng kanyang katawan na pawis na mas nagpatingkad sa kanyang matipunong dibdib at braso. Nagulat si Liam sa ginawa ng amo. Napahinto siya sa pagpupunas kay Ramil at hindi niya maiwasang mapatingin sa ganda ng katawan ni Axel. Tiningnan ni Axel si Liam at kalmado siyang nagsalita. Liam, tawag ni Axel, gamit ang isang tono na parang nobyo na humihingi ng pabor, malayo sa bossy na tono kanina. Ako naman, pakipunas din ang likod ko. Nagkatinginan ang mag-asawang Aling Celia at Mang Lito. Ngumiti si Mang Lito sa kanyang asawa na tila alam na ang intensyon ng dalawa sa kanilang anak. Nagulat si Liam sa tahasang pakiusap ni Axel, ngunit dahil sa nakatingin ang lahat sa kanila, wala siyang nagawa. Bit-bit pa rin niya ang tuwalya ni Ramil sa isang kamay. Dahan-dahan siyang lumapit kay Axel. Mabilis niyang ibinaba ang tuwalya ni Ramil sa isang upuan. Teka lang, sabi ni Liam, kinuha niya ang sarili niyang malinis na tuwalya. Pinunasan naman ni Liam ang pawisang likod ni Axel gamit ang sarili niyang tuwalya, ramdam ang init ng balat at ang tibay ng kalamnan. Kahit nahihiya, hindi niya maiwasang mamangha sa perpektong hubog ng katawan ng kanyang amo. Salamat, bulong ni Axel na ang boses ay bahagyang paos, ngunit hindi pa siya tapos. Tiningnan niya si Liam ng may matinding lambing at hiniwakan ang kamay nito. Liam, pakiusap ni Axel na may paglalambing. Tubig, pakiusap. I'm thirsty. Namula si Liam sa harap ng lahat. Ang paghawak ni Axel sa kamay niya at ang tono nito ay parang isang kasintahang naglalambing. Parang ang nasa harap niya ay hindi si Axel Viga na walang kalambing-lambing sa katawan. Ha? Opo, sagot ni Liam at inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ni Axel. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Ngunit bago pa man makapasok si Liam, nagsalita si Ramil na tila hindi magpapatalo. Liam, sandali, tawag ni Ramil. Lumapit siya kay Liam na ngayon ay nasa pintuan na. Kung bibigyan mo siya ng tubig, syempre ako rin. Dalhan mo rin ako. Nauuhaw din ako. Napahinto si Liam. Ano bang nangyayari sa dalawang ito? Sa isip-isip ni Liam. Nagkatinginan ang mag-asawang Aling Celia at Mang Lito na kanina patahimik na nanunood. Pareho silang umiiling ngunit may ngiti sa labi. Sige na Liam anak, sabi ni Aling Celia na may malaking ngiti. Asikasuhin mo na ang mga bisita mo. Walang imik na pumasok na lang ang mag-asawa sa bahay. Hayaan na lang nila ang kanilang anak na asikasuhin ang dalawang binata na seryosong nagpapaligsahan para sa kanyang atensyon. Dali-daling pumasok si Liam sa kusina. Kumuha siya ng 2 baso at naglagay ng malamig na tubig. Lumabas siya at inabot ang mga baso, isa kay Axel at isa kay Ramil. Tahimik na ininom ng dalawa ang tubig ng isang lagukan. Pagkatapos walang imik, balik na agad sila sa pagtatrabaho at nagsimula muli sa pagsisibak. Pumasok si Liam sa kusina at nagtungo kay Aling Celia na naghahanda na ng mga sahog para sa tanghalian. Napansin ni Aling Celia ang pamumula ng pisngi ng anak at ang malaking ngiti sa kanyang labi. Habang tumutulong si Liam sa paghiwa, tuluyan nang nawala ang inis na nararamdaman niya kay Axel mula kaninang umaga. Ang kanyang isip ay bumalik sa likod bahay. Naalala niya ang tindi ng katawan ni Axel habang pinupunasan niya ito. Ang kanyang amo na mayaman ay naguhubad at nagsisibak. Ang tikas at ganda ng pangangatawan ni Axel Viga ay hindi makakaila. Kasabay nito, pumasok din sa isip niya ang likas na galing at matinding paglalambing ni Ramil. Hindi na niya nararamdaman ang matinding damdamin kay Ramil tulad ng dati noong high school, ngunit hinahangaan niya ang tikas at pagiging masipag nito. Hindi pa pala niya napasalamatan si Ramil sa bulaklak at chocolate na pasalubong nito. Sa isip-isip niya ay maya-maya pagkatapos nilang magsibak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Liam, ngunit may kasamang kilig. Mabilis na lumipas ang oras dahil sa matinding pagpapaligsahan ng dalawang binata, mabilis na natapos ang pagsisibak ng kahoy na gagamitin para sa fiesta. Ang tambak ng troso ay naging makinis at pantay-pantay sa tumpok na panggatong.
Matapos makapagpahinga ng sandali at makapagligpit ng mga gamit, nagpaalam na si Ramil. Sinabi niya na kailangan niyang umuwi upang sabay silang mananghalian ng kanyang pamilya at aalis din sila pagkatapos. Nagmano siya kay Mang Lito at Aling Celia at nagbigay ng isang huling sulyap kay Liam bago siya lumisan. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagpapahinga, naligo na si Axel bago mananghalian. Nang bumalik siya sa sala, nakasuot na siya ng simpleng puting kamiseta at manipis na short. Ang kanyang matikas na tindig ay hindi pa rin nawawala sa kabila ng kasimplihan ng suot na nagpapakita ng kanyang pagiging komportable sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, kumain na silang lahat. Ang tanghalian ay simple lamang ngunit halatang nasasarapan si Axel. Tuwang-tuwa naman si Aling Celia kasi alam niyang nagustuhan ng binatang luto niya. Ang kambal naman ay maligalig. Tanong ng tanong kay Axel. Sinasagot naman ni Axel ang mga iyon sabay kain. Gutom din kasi ito sa pagsisibak. Pagkatapos kumain, agad na nagtungo si Axel sa silid ni Liam upang makapagpahinga. Samantala si Liam naman ay tumulong sa kanyang mga magulang sa pagliligpit at paglilinis ng pinagkainan. May isa silang kamag-anak na inaasahang darating mamayang hapon upang tumulong sa mga paghahanda para bukas. Pagkatapos tumulong sa pagliligpit, pumasok din si Liam sa kanyang silid. Dumiretso siya sa aparador upang kumuha ng damit na pamalit. Nakita niya si Axel na nakahiga lamang sa kama, nakatingin sa kisame, hindi natutulog. Nilingon ni Axel si Liam. Sa loob ng ilang sandali, wala silang kibuan. Tinitigan ni Liam ang kanyang amo na nakahiga sa kanyang kama. Maya-maya, nagsalita si Axel. Ang tono ng boses nito ay kalmado, malayo sa pagkabosi o galit. Liam, tawag ni Axel at dahan-dahang umupo. Are you still mad? Nagulat si Liam. Halos hindi niya marinig ang tanong. Bilang boss niya si Axel, palaging si Liam ang nag-aalala na magiging reaksyon ni Axel. Ngayon, iba ang nagtatanong at nagpapakita ng pag-aalala. Ha? Hindi naman ako galit, sagot ni Liam na nakatingin sa sahig. Inis lang ako kanina pero wala na ngayon. Huminga ng malalim si Axel at ang kanyang tingin ay nanatili kay Liam. Maliligo ka na ba? Tanong ni Axel. Oo, kukuha lang ako ng damit at pupunta na sa banyo, sagot ni Liam. Sige, sabi ni Axel. Tinalikuran na ni Liam si Axel at mabilis siyang lumabas ng silid upang magtungo sa banyo. Ang tensyong namagitan sa kanila kaninang umaga ay tila natunaw na ng init at pagod ng pagsisibak. Pagkatapos maligo, pumasok si Liam sa kanyang silid. Dahil mainit at gusto rin niyang magpahinga, inilabas niya ang kanyang banig at maingat na inilatag sa sahig. Kinuha lang niya ang kanyang unan. Nakita niya si Axel na nakahiga sa kama at nakapikit na. Tila inabot na ng antok dahil sa matinding pagod. Napangiti si Liam. Alam niyang hindi sanay ang kanyang amo sa ganong pisikal na gawain lalo na't galing ito sa marangyang buhay. Gayunpaman, lubos siyang humanga dahil nagawa nitong makipagsabay ng walang reklamo. Naisip niya na ang madalas na pag-eehersisyo ni Axel sa gym ang dahilan kung bakit hindi ito nahirapan sa pagsisibak. Pagod lang talaga. Dahan-dahang humiga si Liam sa banig. Nang makahiga si Liam, biglang nagmulat ng mata si Axel. Gising pala ito. Okay lang ba kung tatabi ako? Mahinang tanong ni Axel habang nakatingin kay Liam. Hindi umimik si Liam dahil sa biglang tanong at matinding kaba na nararamdaman niya. Hindi na hinintay ni Axel ang sagot. Agad itong bumaba sa kama at kinuha ang kanyang unan papunta sa banig. Humiga siya sa likuran ni Liam. Dahan-dahang inangat ni Axel ang ulo ni Liam at maingat siyang inihiga sa kanyang balikat. Ang init ng katawan ni Axel ay agad naramdaman ni Liam. Hindi na nakapagpigil si Liam. Humarap siya kay Axel at yumakap ng mahigpit. Iyon ang kanilang posisyon, magkayakap at magkatabi sa banig hanggang sa dalawin sila ng malalim na pagtulog. Hapon na nang magising si Axel. Ang unang nagpagising sa kanya ay ang malakas at biglaang hiyaw ng kinakatay na baboy na narinig niya mula sa likuran ng bahay. Naramdaman ni Axel na magkayakap pa rin sila ni Liam, na tulog pa rin sa kabila ng ingay. Dahan-dahang tumayo si Axel upang hindi magising ng mahimbing ang natutulog na si Liam. Bumaba si Axel at nagtungo sa likod bahay. Nakita niya ang abala at masayang paghahanda. Agad niyang sinabi kina Aling Celia at Mang Lito na gusto niyang tumulong. Ngunit hindi siya pinayagan ni Mang Lito. Huwag na Axel, sabi ni Mang Lito. May binayaran naman kaming tutulong. Isa pa, sa totoo lang galing din sa iyo ang pambayad namin kaya manood ka na lang. Hindi ka na dapat mapagod pa. Hindi na nagpilit si Axel. Ngumiti lang siya at tahimik na nanood sa mga taong abalang gumagawa.
Nandoon na rin ang kamag-anak ni Liam na dumating upang tumulong, isang may edad na babae na abala na din. Ang buong paligid ay punong-puno ng buhay at kasabikan para sa nalalapit na fiesta. Nagising si Liam mga 30 minuto lang pagkatapos bumangon ni Axel. Agad niyang naramdaman na wala na sa tabi niya ang init ng katawan ng kanyang amo. Dinilat ni Liam ang kanyang mga mata. Narinig niyang abala at ingay mula sa likuran, senyales na tuloy-tuloy na ang paghahanda ng kanyang pamilya at mga tumutulong para sa fiesta bukas. Hindi pa bumangon si Liam, nanatili siyang nakahiga sa banig. Ang kanyang unan ay may bahid pa ng amoy ni Axel. Bumalik sa kanyang isip ang tagpo bago sila matulog, ang kaba na nararamdaman niya, ang biglang pagtabi ni Axel at ang sandaling pagyakap nila hanggang sa makatulog. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nangyari iyon at ngayon ay mas matindi. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ano ba sila? Patuloy niyang inisip kung nahuhulog na ba talaga siya sa kanyang amo. Mas lalo siyang naguguluhan dahil sa biglang pagbabago ng ugali ni Axel. Mula sa pagiging istrikto, bigla itong naging malambing at sweet sa kanya. Dumarami ang kanyang agam-agam. Posible kayang may nararamdaman si Axel para sa kanya? Ngunit agad niya itong ikinaila sa sarili. Imposible. Lalaking lalaki si Axel at galing ito sa isang pamilyang kilala sa lipunan. Ipinilit ni Liam ang kanyang isip na ang pagyakap ay dulot lamang ng matinding pagod ni Axel at ang pagiging komportable nito sa kanya bilang kaibigan o kasamahan. Kinabukasan ay araw na ng fiesta, maagang gumising ang buong pamilya ni Liam. Abot kamay ang paghahanda at amoy ng masasarap na lutuin. Nagising din ng maaga si Axel. Nagulat siya sa dami ng tao na nagsisimula ng dumagsa sa bahay kahit hindi pa tanghalian. Pagsapit ng tanghalian, lalong dumagsa ang mga bisita. Karaniwan ay mga kamag-anak at kapitbahay. Agad nilang napansin ang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay ni Liam at nagulat sila. Ipinakilala naman ni Mang Lito at Aling Celia si Axel sa mga kamag-anak. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak nang malaman nila na ito ang boss ni Liam sa Maynila. Napapatingin ang mga babaeng bisita kay Axel na sa kanyang tikas at kagapuhan na tila isa itong artista. Si Axel naman ay nakikisama. Nakikita ni Liam na ngumingiti ito ng totoo sa harap ng maraming tao. Ito ang unang beses na nakita ni Liam na ngumingiti ng ganoon si Axel sa harap ng maraming tao. Tila bagong Axel ang nasa harap niya. Mas madaling lapitan at mas masaya. Nakikipag-usap din ito sa mga tiyo ni Liam at nakikisabay pa sa inuman. Alam ni Liam ang gawi sa probinsya na iisang baso lang ang ginagamit sa inuman. Kaya naman, nagpaliwanag si Liam sa mga tiyo niya at mga kainuman na dapat ay mayroong ibang baso si Axel. Mabilis namang naintindihan ng mga tiyo at ng iba pang kasama ni Axel sa inuman ang sitwasyon at gumamit na sila ng magkakaibang baso para sa kanilang bisita. Sa katotohanang may binayaran na para tumulong, abala pa rin si Liam sa pag-aasikaso. Hindi niya matiis na hindi makialam. Walang patid siyang naghahatid ng pagkain, nagdadagdag ng inumin at naglilinis ng mga baso at pinggan. Ayaw niyang magpaawat. Habang naglilingkod, napansin niya ang sitwasyon sa lamesa ng mga lalaki. Lasing na ang mga tiyuhin niya at iba pang kasama ni Axel sa inuman. Maging ang kanyang ama ay medyo nahihilo na. Ngunit si Axel, nagulat na lang si Liam. Para itong hindi man lang nalasing. Kalmado itong nakikipag-usap at nakingiti pa rin na tila tubig lang ang iniinom. Naisip ni Liam parang sanay si Axel sa ganong inuman. Hindi niya inaasahan ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya na magiging ganito kalakas pagdating sa alak. Lalo siyang namangha sa kanyang amo. Kahit sa probinsya, ipinakita ni Axel na hindi lang pala ito puro karangyaan.